Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to strengthen in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God, for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and once again reunited on March 1st, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through with the help of Sister Annalyn Asaweri Oli, and with her output, bring them to Brother Joseph Amisola Agnat for YouTube posting. As by God's grace, He will lead us to other platforms. Of course, we still cannot forget our connectors via Trunkline, where we were originally and still are being heard. Before we start our devotion by a Trunkline for this time, let us first listen to our CDCM theme song composed by Mr. Joseph Agnat, originally interpreted by Mr. Wilmar Torregosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman pagkat pinamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo
Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Isang mapagpalang oras sa ating lahat na natipon-tipon dito sa ating connection, maging sa ating mga YouTube listeners, subscribers, or viewers. So, shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa pagpaunlak sa paanyaya ng Panginoon na muling papurihan siya kahit na, let's say, it's the end of the day. Pero let's end it with praising and worshiping our Lord with our fellow. Kahit nasa linya lang tayo, hindi tayo personally nagkakasama. Pero with God's help, nandito tayong lahat upang papurihan siya. At ating nang bubuksan ang ating gawain sa oras na ito sa pamamagitan ng ating pambungad na awitin at kasunod niyan ang pambungad na panalangin na ating or i-lead sa atin ni Sister Cecil Ann Imben. The steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. I will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to thee among the nations. For the steadfast love is great, is
Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over. Let thy glory be over all the earth. Heavenly Father, patuloy ka namin pinupuri, dinadakil at salamatan sa muli isa naman mga oras na ibigay mo sa amin upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Nawa Panginoon, patawarin mo po kami kung ano man po ang aming mga kakulangan sa inyo. Inisip mo po ang aming mga puso at mga isipan upang nang sa gayon, naunawaan po namin ng maayos kung ano man po ang inyong magandang balita na nais mo pong ipahayag sa bawat isa sa amin. Pakabanalin mo po nawa ang speaker na gagamitin mo po sa gabing ito. Ilid mo po siya ng iyong banal na spirito, Panginoon, upang kayo po ang mahayag at kayo po ang makita sa kanyang pagsasalita sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong gawain ito. Kayo na po nawa ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming mga samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Rachel Ann, for leading us to an opening song and to an opening prayer for this devotion para sa gabing ito. At maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa iyo ng talent at ng awiting ginamit mo para sa kanyang gawain din. At bilang pagbabalik, maraming salamat sa iyo kasi binalik mo siya sa kanya din. At katulad ng mga panahon ngayon, gift giving. So, we receive gifts, we receive love. So, patuloy din tayong magbigay ng mga ito sa ating mga kapwa. Shout out sa ating mga YouTube listeners or viewers. Sana nandito pa rin kayo up to this point of time para pakinggan ang mensahe ng Panginoon na ihahatid sa atin ni Pastor Leo Ferrer para sa oras na ito. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. At it's nice to be back, Ilang buwan din, hindi po tayo nakapagsalita sa salita ng Diyos, nakapagbahagi sa inyo. Pero God is really good dahil sa pagkakataon po ay napagkalooban po tayo upang magsalita po sa Kanya. At ang ating reading po this evening ay ayon po sa Gospel of John, chapter 3, verse 16. God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him may not be lost but have eternal life. So this is the heart of the gospel. At alam po natin that sa itong buwan na ito ay celebrate po natin ang kaarawan ng ating Panginoon. At nakita po natin itong John 3:16 ay isang patunay na mayroon pong ibinigay po sa atin upang siya po ang magligtas sa atin. At hindi lamang yon na kung saan ay talagang siya po ay kaloob, free gift po sa atin, regalo po ng ating Panginoon sa atin. At sabi nga niya dito ay kung sino mang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng mahabang buhay, eternal life. At ito po ang napakaganda, Hindi lang ang Kanyang anak ang Kanyang ibinigay,
So, lubos-lubos po yung blessing po na ating tinanggap sa ating Panginoon. Ang pag-celebrate po ng Christmas ay hindi po kailangan ng bonggahan. At ganoon din po na hindi po kailangan na kung saan ay tayo po'y gagawa ng paraan na kung saan ay nahihirapan po tayo sa pagbibigay po ng mga regalo dahil iniisip po natin baka yung ibibigay po natin ay hindi katanggap-tanggap, baka yung ibibigay po natin ay hindi po nila magustuhan. Pero lagi po natin alalahanin that ang ating Panginoong Diyos po ay binigay po niya yung greatest gift of all, which is Jesus Christ. At yun naman po ang dapat po nating alalahanin na sana po hindi sana tayo nakafocus lamang sa material na bagay na pwede po natin ibigay, financial na bagay, pero lagi nating isipin may pinaka-the best gift that we can give to our loved ones o sa mga tao na mga mahal po natin sa buhay. Napaka-importante, pinakamahalaga na regalo and the greatest gift ay ang ating Panginoon Jesus. Nakilala po nila at tanggapin siya na bilang Diyos at tagapagligtas. So, gusto ko lang pong bigyan ng meaning po yung gifts. Ano? At ang letter G po, na ito po ay isang lesson na dapat po natin makita. At sa bawat isa po sa atin, we have to give generously. Ang pagbibigay po sa ating mga kapwa ay napakahalaga. Lagi po natin alalahanin bakit po kailangan natin magbigay. Bakit kailangan po natin hindi maging madamot sa mga bagay-bagay na mayroon tayo. The first place po is wala po tayong pag-aari. Ano man yung mayroon ka, ito po ay pag-aari ng Panginoon. Sabi nga, you are blessed by God for you to be a blessing to others. So, wag natin ipagkait, wag natin ipagdamot kung ano yung mayroon po tayo. Wag natin tignan yung kaliitan natin binibigay. Wag natin tignan kung gaano kalaki yung binigay po nating regalo. Tignan po natin yung posisyon po ng ating puso. What matters most is the heart. Ang pinakamahalaga po ay magbigay tayo ng bukal po sa ating puso. We give it generously because we want to obey and follow the example of Jesus Christ, God. No? Kaya makita po natin si God, the only son po niya, no? Nag-iisang anak pero he give it generously. Talagang binigay niya. Hindi niya pinagkait kanyang bugtong na anak para sa atin. Sana ito po ang isang makita po natin this Christmas. Ano man po yung mayroon tayo, ay huwag natin ipagkait. Just give it. Because alam natin, sabi nga niya sa kasabihan, God loves a cheerful giver. At sa ating pagbibigay na bukal sa ating puso, generously, sabi niya, ay babalik sa atin ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Pangalawa po, yung letter I, is we have to give impact po sa buhay po ng tao. Sana lagi din po natin alalahanin, we are Christian, tayo po ay Kristiyano, tinanggap natin ang ating Panginoon. Na sana po sa mga panahon na ito, sa mga buwan na ito, sana ay magkaroon po ng impact yung ating mga ginagawa sa buhay po natin, sa mga ibang tao na nakakakita po sa atin. Huwag po tayo maging impacto. Kasi minsan ganun pong nangyayari. Instead na nakatulong tayo sa mga kapwa natin, but because of not giving it generously, wala sa bukal sa ating kalooban ng pagbibigay, hindi po tayo nagkakaroon po ng impact sa lahat ng tao, kundi nagiging impact po tayo sa buhay po nila. So give impact. Ano man po yung ginagawa po natin, always remember that everything we do, kailangan ginagawa natin ito para sa Panginoon. At sa paggawa natin ng mga bagay para sa Panginoon, nakapagbibigay po tayo ng impact na sa buhay ng tao na ito po ay dapat po nilang tularan at gawin sa kanilang buhay. Letter F stands for be fruitful. Kailangan po nating mamunga. Mamunga po tayo. Sa buhay po natin,
sa grupo po ninyo na ako po blessed na blessed dahil nakikita ko po kung gaano po lumalago po yung inyong grupo, kung paano po na kung saan ay nakakapag-invite po tayo, dala po tayo ng kaluluwa upang maniwala at magtiwala po at tanggapin ang ating Panginoon. So, pagpatuloy po natin ang pagiging fruitful po natin. It's not only doon po sa outside, kundi maging sa inside po natin, no? Sa ating inside na pamumuhay ay nakikita nawa sa atin yung the fruit of the Spirit. So, importante po yun. So, letter G, give generously. Letter I, give impact. Letter F, be fruitful. And letter T, be trustworthy. Ito po yung gusto kong sabihin po dito na sana po maging trustworthy po tayo sa mga blessing na binigay ng ating Panginoon sa atin. Sabi ko nga, we are blessed by God for us to be a blessing to others. So yung mga bagay na mayroon po tayo ay dinagkalobyan ng Panginoon para maging example po tayo or maging a channel of blessing po tayo sa ibang tao. At through sa ating pagiging trustworthy sa mga bagay-bagay na ibibigay ng ating Panginoon, alam ko, ito po ang the best way na maipakita po natin sa ating Panginoon na kung saan ay we love God. Minahal natin siya. Right? Because alam natin pakalagaan yung mga bagay-bagay na binigay niya. And the best way na maipakita natin na we are a good manager sa creation ng Panginoon through yung ating pagbibigay. Yan po, yung trustworthy. Nakikita yan sa yung bunga po ng ating pagbibigay sa ating kapwa. And lastly, mga kapatid, gusto ko pong sabihin dito yung last is save others. Tayo po na mga Kristiyano tumanggap sa ating Panginoon. Marami pong tao pa ang nawawala po sa landas. Maraming tao pang nangangailangan po na makilala ang ating Panginoon. Sana po maging one instrument po tayo to spread the gospel. Maibahagi po natin ang mga good news sa ating kapwa at magiging makakapag-encourage po tayo. We can comfort them through God's word. At yan po ang gusto ng ating Panginoon. And I believe the best gift that we can give to our God is we can invite, we can influence, and bring soul sa ating Panginoon. Yan po ang greatest gift natin na pwede po natin ibigay. At most especially our loved ones. Yung pamilya po natin na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Sana po madala po natin sila at kasama natin na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. So yan na po mga kapatid, give generously, give impact, be fruitful, be trustworthy, and save others. Thank you very much, and God bless us all. Maraming salamat po, Pastor. Ayan, at muling napanalahanan tayo what this season really means to us. Na hindi lang simpleng pagbibigayan ng regalo. So, bago po ako magpatuloy, akin munang hinihiling kung sino man ang may reflection, may insight sa ating mga natipon-tipon dito sa linya, na mag-unmute at sabihin or ipahayag ito. Ayan, so sa ating mga YouTube subscribers na narinig itong mensahe ng Panginoon sa oras na ito, akin rin kayong inaanyayahan na magbigay ng inyong reflections or insights sa pamamagitan ng pagko-comment down below. Or kung kayo naman ay walang YouTube channel at hindi makapag-comment, let's go to Facebook, look for CDCM Reunited, and post our reflections and insights doon. At mababasa yan ng ating mga kasamahan, maging ng ating mga ka-Facebook group. At pwede rin ninyong i-send request at pwede namin kayong i-add sa grupong yan. Muli, dito sa ating line,
Ayan, so tama nga, no? Tayo muling pinaalalahanan na magbigay with generosity, na magbigay ng may impact. Dahil totoo nga naman, no? Sa bawat ginagawa natin, hindi lang to sa mga regalo, kundi sa ating mga ginagawa sa kapwa. Meron at merong impact yan. Na ano ako doon sa sabi ni Pastor na huwag tayong maging impacto. Oo nga naman. Tayong mga Christians are asked to do or to give our gifts, to do whatever we can do sa ating mga kapwa with impact. So, sinasabihan tayo na maging positive, maging spreaders of good news. Kasi hindi nga naman lingid sa ating kaalaman na marami pang nalilihis sa landas, maging kapamilya natin or mga ilan sa ating mga kaibigan or kung minsan tayo mismo. So, maging kalakasan sana tayo ng bawat isa or maging tayo ang daan para maitama ang landas ng mga nawawala sa landas patungo sa ating Panginoon. So, yun sana ang magiging gift or ganun sana tayo magiging gift sa ating mga kapwa. So, Merry Christmas and advance Happy New Year sa ating lahat. So, let's remember to give our gifts with generosity, with impact, and with being trustworthy din. Diba? Kung ang Panginoon binibigyan or pinagkakatiwala natin ang buong buhay natin sa Kanya. So, maging tayo rin sana. Maging trustworthy sa ating mga kapwa. So, patuloy tayong magsilbing or yung ating mga kapwang nagtitiwala sa atin, let's not lose them. Ayan, so, yan muna sa oras na ito. So, may the Holy Spirit add sa kung anumang kakulangan or kung anumang gusto pa niyang iparating sa buhay ng bawat isa sa atin. So, maraming salamat sa mga ginagamit at gagamitin ng ating Panginoon sa oras na ito para sa ating devotion. Kay Pastor Leo, welcome back. Oo nga, ilang buwan din na hindi ka namin narinig dito sa CDCM Reunited. At maraming salamat sa Panginoon pagkat binigay niya ang pagkakataong muli upang ikaw ay aming marinig. Amen. Maraming salamat din, Sister Cecil Ann, for leading us to an opening song and opening prayer. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat binigay niya itong talents natin, itong abilities natin, atin itong gamitin or atin itong ibalik sa Kanya. At para sa ating closing song, Sister Mary Rose. Sister Mary Rose. Sister Mary Rose. Ayan. So, since ang tagapag-play natin is unable to play with us ang ating closing song sa oras na ito. So, tayo muna'y sumandali at umawit sa ating Panginoon. Kasunod dito ang closing prayer sa atin ni Pastor. Tayo muna'y manalangin. Tayo muna'y umawit. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name
great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord. Give glory to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. To God be the glory, and let's all on Pastor Leo to close us in prayer. Praise the Lord. Father God, once again kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat for sustaining our physical strength, good health, at patuloy na sa oras kong ito, Lord, ay kami, Panginoon, ay buong lakas, isip at kaluluwa na nagpupuri sa inyo. Dahil sa inyo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay patuloy na nagkakaroon, Lord, ng desire, O God, para ikaw ay papurihan ng buong puso. Patuloy, Lord, na tulungan mo po ang bawat isa. Ang mga grupong ito, Panginoon, na patuloy, Lord, na walang sawa na ikaw, O Diyos, ay ibahagi sa pamamagitan po ng kanilang devotion na ito. Marami pong tao, Lord, ang na-inspire upang sila po, Panginoon, ay gawin din ang tama, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, patuloy mo pong i-bless ang mga kapatid na ito. Patuloy mo po sila na ibigyan ng kalakasan, good health po nila, O God. At marami pang tao, Lord, ang ma-inspire at nadala po sa inyong banal na harapan. Patuloy, Lord, na kami po sa gabing ito ay dumudulog sa inyong banal na harapan. Patuloy mo pong ipagkaloob sa amin, Lord, ang iyong protection, sa aming pagtulog. Kami po ay iyong ingatan sa anumang mga bagay, Panginoon, na hindi naasahan. Alam namin, Lord, na kung kami ay nasa inyo, nasa inyong kamay, Lord, kami po ay patuloy na ligtas. Maging sa aming paggising, O God, panumbalik mo po ang heavenly strength, Panginoon, sa bawat isa. Pang magawang mga trabaho na iniata mo po sa aming balikat na matiwasay at matagumpay. Bless our family, O God. Naway patuloy mo pong itouch ang puso ng bawat isa, Lord, upang makita po at magkaroon po ng impact ang aming ginagawang ito na devotion sa buhay din ko nila, Lord. And they will be encouraged to be with us sa devotions, O God, na ginagawa sa Wednesday, Panginoon. At ngayon, Lord, we continually pray ang aming bansa, O Diyos, na patuloy ng panatiling ng kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa at pag-uunawaan. Bless mo si Sir Joseph, Lord, na kanilang leader, Panginoon. At patuloy mo pong bigyan siya ng wisdom, pang patuloy, Lord, na gawin po ang mga bagay-bagay na ayon po sa inyong kalooban, maging ang mga grupo na bumubuo po ng grupong ito, Lord. We just ask you, Lord, to give them the wisdom. Thank you so much, Lord, for your goodness and love. In Jesus' name, amen. This is my desire. That ends our devotion by a track line. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel, CDCM Reunited the Enlightened Ones. Hit also that you won't miss any of our posts.
Also, like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and let us continue to encourage each other. Join us again with this activity next week. Thank you and God bless. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.